Shalom, bride. Let us all stand and pray for a while. Salamat po, dakilang Diyos, sa muling pagkakataon na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord, ang araw na ito upang mag-glorify ka, Lord, upang maibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. At pasalamat, Lord, sa mga nagdaang araw ay hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang sa anumang mga pangangailangan namin, Lord. Pinalakas mo ang aming mga katawan at pinagaling ang aming mga karamdaman upang gamitin ito, Lord, sa pagpupuri sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Ano man ang nakita mong hindi ayon sa iyo, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa ay ipatawad mo sa amin, Lord, at maging daluyan ng pagpapala ang araw na ito, Panginoon, upang ang bawat isa ay magalak sapagkat ibinigay mo at ipinahayag ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ano man ang aming mga pangangailangan, ikaw ang patuloy na mag-provide. Ano man ang aming mga katanungan, bigyan mo ng katugunan, Lord. At kung ano man ang aming mga pangangailangan, ano man, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord, na kahilingan, we just have to believe na ginawa mo ng lahat ito, Panginoon, at na ibinabalik naman sa iyo ang lahat ng papuri. Ganun din ang aming mga kapatid na nasa misyon ngayon, nasa saan man silang dako, Lord. Pagpalain mo sila at ikaw ang manguna sa kanila, Panginoon, sa anumang kanilang gagawin, Lord. Higit sa lahat ay maging pagpapala sila sa anuman at mga kapatid na kanilang dadanan, Lord. Sapagkat we all work together for your glory, Lord. At ikaw ang siyang magpuno ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang mga naiisip namin na hindi ayon sa iyo, kung meron kaming galit, ano man, wag mo itong payagan na makadako dito. Wag mo itong payagan din na maiwan sa tahanan, kundi, Lord, ay kagalakan lamang ang aming maging dala sapagkat ikaw ay higit sa kagalakan, Panginoon. At lahat ng pagsamba namin ay tanggapin mo, Lord, sapagkat nais lamang namin itong ibigay at iabot sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo umupo na, mga kapatid. Hi. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay muling naririto upang ibalik sa Kanya ang pasalamat. Alam niyo, mga kapatid, kung meron mang dapat ipagpasalamat sa atin ay yung dahil hindi mo kayang abutin, hanapin o kunin, yung Diyos ang naglagay, At kung meron mang mga bagay na ibibigay natin sa Panginoon, yung pasalamat na ibinalik niya sa ating alaala ang mga bagay na ito, mga nawawala. Kaya kung ano man ang mga nararamdaman mo, meron ka mga karamdaman, meron ka mga worries, meron ka mga galit sa iyong isip man o sa puso man, matatakpan ito ng biyaya ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Matatakpan niya lahat, mga kapatid, sapagkat itong salitang ating tinanggap hindi lang basta salita Hindi lang ito salita ng pastor, hindi lang ito salita ng brother, lalong hindi ito salita ng mga kababaihan, sapagkat ito ay salita ng Diyos na buhay, mga kapatid. Diba? Sapagkat kung ito ay salita ng kababaihan, walang mali, laging tama. Diba? Mag-aasawa ka, Lord, pipray ka. Bigay mo sa akin ng tamang babae. Tapos napangasawa mo, laging tama. Tamang babae na hanap mo, laging tama yung napunta sa. Lagi ka ngayong mali. Diba? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. At kami iningatan din sa pagpunta namin dito sapagkat marami. Pag kami uuwi pagkagabi, alam nyo, mga kapatid, dahil napakadilim ng daan doon sa may gawing Bataan,
kung hindi lamang isa, dalawa ang nakikita namin, mga nakahandusay doon sa daan, disgrasya, yung mga motor, mga sasakyan, kakawasak, di ba mga kapatid? So salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Ako pa naman napakalinaw ng mata ko, alam mo. Kitang-kita ko talaga pagka ano eh. Kitang-kita ko talaga. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Hindi ba naman nakakagalak sa Panginoon? Dati hindi ako nakakapag-drive ng walang salamin. Diba? Dahil mataas din ang grado ng aking mga mata. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon, hindi na ako nagsasalamin. At pagka ako'y nagsalamin, nahihilo na ako, hindi na diba? So, perfect sight. Dami. 2020, no? Ngayon, 15-15 na eh. Mas malinaw sa 2020. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Oo, kaya mapapansin nyo, ako'y nagagalak sa Panginoon sapagkat ito ay sign na tayo ay binabalik ng Panginoon, no, sa perpektong katawan, unti-unti. Tingnan nyo ang ating mga figura. Ayun lahat. Napansin nyo, hindi tayo tumatandaan na eh. Ibig sabihin ay bumabalik na tayo unti-unti, mga kapatid. Until such time na maramdaman mo na lang, pagtingin mo sa salamin, parang hindi na ako to. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. So, inaayos, mga kapatid, ng Panginoon, nagagalak. Alam ko kayo nagagalak nung Miyerkules sa inyong ba't wala yung iba, no? Sa Nueva, yung isa. Oo. Yung iba naman ay nasa gawing south, no? Nasa gawing south. Tayo dito naman ngayon ay mag-enjoy sapagkat tayo ay pinagpala ng Panginoon, no? So, nung nakaraan ay ang topic nyo ay yung fullness o kapunuan ng dispensation, yung pagpapagsasaayos ng lahat ng mga ages ng Panginoon, yung mga dispensation ng bawat kapanahunan. Yun ang inyong naging topic, mga kapatid, kung saan ay the fullness of time ay dumating, yung kapunuan ng mga panahon. Alam mo yung fullness, yung fullness of time, mga kapatid, halimbawa meron kang baso o isang lagayan na pinupuno man ng tubig, di ba mga kapatid? Hanggat hindi niya nare-reach yung pinaka-level ng kapunuan nun, ang tagal maghintay. Di ba? Ang tagal at hindi talaga masasabing puno. Sapagkat wala pa yung hinihintay. To the point na sinabi ni Pablo dati na sabi niya ay, it's not lawful for a man to speak. Sapagkat yun ang kapunuan eh. Kahit anong mga bagay na nakita nila nung kanilang mga panahon, no? Hindi natin nililimitahan yan, kundi yun ay kapunuan nila sa bawat panahon. Epeso, Esmirna. Nung Epeso, sa kanilang time, nag-enjoy sila, nag-rejoice sila. Sapagkat ang katotohanan, sila lang ang nakatanggap. Outside of that dispensation ng Panginoon, sa labas nun, walang nakatanggap. Kaya nag-rejoice sila. Alam nila na kung sino sila, alam nila na sila lang ang tama sa panahon na yun. Alam nilang sila lang ang may hawak ng tama. Pangalawang iglesia, ganun din. Pangatlong iglesia, ganun din. So yung hanggang dun sa ikapito na bride age, mga kapatid, nalaman nitong lahat ang mga hiwaga anong nagdaang panahon na noong sa unang church, yung kanila lang ang alam nila eh. Yung future na darating, hindi nila alam eh. Diba? Hindi nila alam. Although nababasa nila ang mga talata sa Biblia, yung kapahayagan lang para sa kanila, yun lang ang nakaselyado yun. Para lang sa kanila. So kaya dumating yung pangalawa, nalaman niya yung dalawang ages, mga kapatid, hanggang sa dumating sa ating time, yung kapunuan ng panahon. Na sinabi ni Pablo, they, without us. Nakita mo si Pablo siya pa lang yun, alam niya talagang yung time niya, aalis na eh. Alam niya, nung time na, ito na ikawakasan eh. Di ba? So sabi niya, they without us, they cannot be made perfect.
Kasi hawak ni Pablo yung kapahayagan na nakita rin naman natin ngayon, mga kapatid, hawak-hawak niya na hindi nakita ng mga nagdaang panahon. Kaya sabi niya, itong kapahayagan na ito ay kung wala tayo, hindi nila makukuha ang kanilang kapunuan. Tama, di ba? Yung hawak ni Pablo, hindi nahayag doon sa mga nauna. Although pahapyaw ay meron silang mga tingi-tinging dispensasyon na kaalaman. So sabi niya, kung wala tayo, they cannot be made perfect. Alam mo ba ang perfect? Sino nakakaalam? Yung word na perfect is God. Oo. So parang niya sinabi, kung wala kami, hindi kayo Diyos. Di ba? We define perfect as God. They without us, they cannot be made God. But we know they are part. Like we are. A part of that great God. Pero nung dumating ka, mga kapatid, talagang sinagasa mo lahat yun eh. Kaya sabi ko kanina, this is more than anything na you can think of para magpasalamat sa Diyos. Diba? To know who you are, to know where you come from, to know what are you here for, anong ginagawa mo ngayon, to know all those things, mga kapatid, is more than enough to give thanks, mga kapatid. Alam mo, yung lahat ng nalaman nila, nalaman mo. So ikaw ngayon yung nagsasalita, they without us, they cannot be made perfect. Bakit perfect yung dumating? Perfect yung nanahan sa'yo, mga kapatid. Perfect God, yung nanahan sa kanyang katawan ngayon, mga kapatid, na the same ay niyuyurakan at nilalapastangan ng mundo. Even those angels na akala nila ay nangaral sila para sa Diyos. Diba? Dati nagtaka tayo, tuntuhan tayo. Na yung si anghel ng kaliwanagan, ay yung si Satanas, ay nag-anyo din naman na anghel ng kaliwanagan na may daladalang salita. Diba? Hindi mo maintindihan dati yan eh. Pero nalaman mo ngayon, nung ikaw, yung real you bumaba, nakita mo ngayon, bakit? Bakit, diba? Bakit sila tinaboy ng Panginoon samantalang sila'y nangaral? See? Kung titignan mo ang aral nila, aral talaga. Ikaw kung saan ka pumupunta eh, wala kang layout, wala kang pattern. Basta alam mo lang from eternity to eternity, yun ang pinapangaral mo, yun ang sinasalita mo. O, nagsimula ang Panginoon, let us make man in our own image. Tapos nandito ka na agad dun sa glory, di ba? Sa kanila hindi po pwede yun. Sa denominational way of teaching and preaching, kailangan meron kang title, meron kang headings, meron kang subject, at meron kang respectfully yours. Ganon, punong-puno. Mga kapatid, dito, let God be God. Pabayaan mo siyang malayang magsalita sa ating kalagitnaan. So nasabi, tayo mo ngayon ang nagsasalita, they without us cannot be made perfect. Bakit? Yung perfect na hinihintay nila. Yung perfect na ine-expect nilang darating sa kanilang panahon. Babasahin mo sa darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. Simula nung panahon nila Pablo, nababasa na nila yun. Darating na ang Panginoon. Dumating na nga at hindi nakilala. Ganon din sa ating panahon, mga kapatid. But this is the fullness of time. Ibig sabihin, ito na yung kahuli-hulihan. Ito na yung pinakahihintay at tinitignan ng lahat na dumating. Ano sabi sa Revelation 8? Nagkaroon ng katahimikan sa langit sapagkat nakita nila lumalakad na yung bride eh. At yung awitin dun, perfect. Nag-practice yung mga perfect sapagkat lumalakad yung bride. Here comes the bride, all dressed in white. She will close the story of mankind. O, di ba? Napakasaya lalo. Kakantahin ng mga anghel yung kanta natin dun. No? Yung kanta mo dito, kinakanta mo. Kinakanta nila dun habang lumalakad ka. It's the same. It's here now. Di ba mga kapatid? Kaya tayo ay naririto ngayon mga kapatid, yung kapunuan ng panahon, the last to come na hinihintay ng lahat. Even you, hinihintay mo, dati.
Di ba? Nung hindi mo pa alam. Alam mo, bride ka. Hinihintay mong dumating ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Only to find out one day, dumating na pala siya. Eto na pala siya. Kausap ko na pala siya. Tandaan natin yung salitang yan, ha? Eto na pala siya. Sa akin. Nagkatawang tao na pala yung hinihintay ko sa pamamagitan namin na kanyang mga nobya. Diba? So ang hinihintay mo na lang ngayon, hindi siya, kundi yung pag-alis mo, nasusunduin ka mga kapatid. Diba? And we are speaking of the great gathering of the bride and the groom. Ang lahat ng mga bagay na narito sa lupa, ang lahat ng mga bagay na nangyayari is pointing to the going away of the bride. Bakit mayroong kaguluhan? Sapagkat kinakailangan niyang umalis eh. Bakit mayroong mga pagputok ng bulkan, pagsabog ng mga kung ano-ano, di ba? Mga disaster na nangyayaring natural disasters at yung mga kaguluhan sa mundo. Kasi nakasulat mga kapatid. Ito ay pasimula ng kapighatian mga kapatid sapagkat aalis na ang nobya ni Kristo. Alam mo, aalis na ang Diyos. Kapag walang Diyos, kapag walang pag-ibig sa lupa, anong matitira? Ang meron lang pag-ibig, yung nobya ni Kristo ngayon. Other than that, lahat ng pag-ibig ay SSS, pag-ibig, PhilHealth, hindi siya tulad ng pag-ibig ng Panginoon na nakatuon lang ang lahat. Yung gininto ang telon ay malapit nang bumaba at magsasara na siya at nakasulat doon, the end. Isang malaking pelikula, di ba? Tapos na. And they live happily ever after. Ganyan mga kapatid. No? So alam natin, we will close the story of mankind. Kaya mga kapatid, patuloy itong hinahadlangan ni Satanas mga kapatid. Patuloy niyang ibig na isama. Patuloy niyang ibig lituhin ang maraming nobya ni Kristo. I tell you, mga kapatid, itong laman na ito, bakit siya babaguhin? Sige nga, hindi lamang dahil tayo ay tumatanda, kaya siya babaguhin. Hindi lamang yun ang dahilan. Bakit siya magiging bata uli? Hindi. Hindi yun ang pinakadahilan. Kasi sabi natin, siyempre doon hindi tumatanda, kaya kailangan bumalik sa pagkabata. Hindi. Kaya siya papalitan, mga kapatid, sapagkat ang laman na ito ay nandito lahat ang kasalanan ng mundo ito. Hindi niya kayang hawakan, hindi niya kayang sakupin lahat ng katuwiran ng Diyos. Di ba? Kung pumasok ang Panginoon at nanirahan sa iyo at sapat na yon, hindi na papalitan to. Tama ba? Kung yun na yun, alam naman natin na yun na yun yung dumating sa iyo, yung nanahan sa iyo ay Diyos. Pero nung sabi ng prophet, as long as you are here in this body, it will always, mga kapatid, bother you. Patuloy ka nitong hahatakin papunta sa lupa, mga kapatid. Nagmula sa lupa. Sabi nung kanta magbabalik na kusa. At hindi aayaan ng Panginoon na magbalik yan sa lupa. Kaya niya papalitan ito mga kapatid. Kaya ka magkakaroon ng changing of this body from glory and eternal, from mortal to immortality mga kapatid. Sapagkat hindi match yung nasa sayo sa bading ito. Di ba? Kaya nga ikaw kung minsan talagang Lord, kailangan na talagang matapos ito. Hindi naman dahil hirap na hirap ka sa mga pagsubok sa lupa. Hindi naman dahil ikaw ay sawang-sawa na sa hanap buhay dito. Hindi ba? Tinda ka ng tinda, lugi ka naman. Di kayo mayaman, di ba? Binili mo 10 piso ang puhunan. Tapos, darating yung magtatawad, 5 piso na lang. Aba. Di ba? Binili mo mataas, tapos bebenta mo mababa. Aba, ang galing po. Andiyan ka pa sa mga Kapampangan, puro kuripot yan. Akala ko noon, Ilocano lang ang kuripot Hindi.
Ilocano ba to? Hindi. Yung Kapampangan, barat. Ha? 2 piso na lang, tatawaran pa. Oo, di ba? Oo. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kaya hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo nagnanais na mamapalitan na ang katawang ito. Sapagkat kahit hindi mo naisin, nais ng Diyos eh. Di ba? Nais niyang palitan itong katawan na ito na walang ginawa kundi magreklamo. Dahil hindi match sa kanya mga kapatid. So salamat sa Panginoon. And we are here. Why are we here is to enjoy the word na naririnig natin mga kapatid. Sapagkat itong salitang ito mga kapatid, dinadala ka nito sa isang sa isang kalagayan na saktong-eksakto para sa totoong ikaw. Yung nag-i-enjoy ka na nakikita mo mula diyan, yung kung ano yung dadatnan, kung sino ka talaga, yung enjoyment na naghihintay sa'yo, it's beyond sublime. Diba? Kasi kaya ka nandito upang biro mo, ang haba ng 1 linggo, wala kang narinig sa buhay mo kundi stress. Stress sa business. Stress sa trabaho. Di ba? Pinakamatindi stress sa asawa. Ano naman yan eh? It's a two-way. Hindi ka naman porket sinabi kong stress sa asawa, isa lang. Di ba? Siyempre yung lalaki, may stress siya sa babae, mas higit. Kasi laging ang tama eh. Tapos yung lalaki, stress din. Di ba mga kapatid? Pareho lang. So sa haba-haba ng 1 linggong yan, puro ka stress. Pagdating mo sa church, may stress ka pa? That's the reason naririto tayo, nilagay ng Panginoong Diyos yung kanyang mga ngaral upang bigyan ng enjoyment ang kanyang bride. Upang ipakita sa kanya, ipadama sa kanya yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi ka lalabas dito na lulugo-lugo ka dahil yung preacher nakita mo, dinikdik ka na naman. Dahil yung preacher, hindi niya maayunan ang ibang salita. Diba? Nag-preach ka ng salita ng Panginoon. Pagkatapos, papayagan mo, digdigin ni Satanas, diba? Watch every spirit, sabing ganun. Watch every spirit. Bakit nakalagay yan? Bakit nakalagay sa Biblia yan? Tingnan mo nga, bawat espiritong nangangaral. Nasaan ba si Satanas? Nasaan ba ang nagpanggap na anghel ng kaliwanagan? Di ba? Salamat mga kapatid, naririto tayo upang matanggal ang mga worries. Upang tayo mag-enjoy sapagkat ito'y salita. Upang pagalakin, hintayin natin yung kagalakan na ibibigay sa iyo ng Panginoon bawat minuto. Bride, nilagay ng Diyos sa posisyon, pagkatapos sisermonan mo, papagalitan mo, bibigyan mo ng damdamin na, sige, tignan natin. Para kang laging nagbabanta. Sino binabantaan mo? Bride tayo, mga kapatid. Paano mo, pagka ganyan ang pangangaral ko, it's better for me to stop and sit. Oo. Si sermon, pinosisyon na nga ng bride, pinosisyon na nga ng Diyos ang bride. Oo Yung Diyos hindi siya sinermonan Anong ginawa ng Diyos? Kahit dahil hindi mo kaya, sabi ni Brother Marvin kanina, akong gagawa para sa'yo. Yung mga kalalakihan, yung mga asawa nyo, kahit inis na inis ka na, napapakamot ka lang sa ulo, nasasaktan mo ba siya?
Hindi mo yan napapagbukatan ng kamay o ano. Sabi, hindi ganun. Paano mo babalansihin yun? Minsan nasabi ko, mga kapatid, kapag ka may natisod sa akin, isa o dalawa, maring hindi lang nila ako kilala. Di ba? Na ganito ang way ko. Maring kaya sila natisod. Dahil hindi nila kilala yung ugali ko. Ganon. Isa o dalawa. Pero kapag 10 na ang natitisod sa akin, sasabihin ko pa ba problema nyo yan? Hindi nyo ako kilala eh. Balanse ba yun? Hindi na balanse yun. Oo. Tanungin mo na yung sarili mo. Bakit ganun? Di ba? Tanungin mo na yung sarili mo. Hindi na ganun. Pero kung sasabihin ko na wala lang akong pakialam, hindi balanse yun. Self-righteous ang tawag doon. Self-righteousness ang tawag doon. Hindi na ba? Oo, hindi na ganun. Ang bait-bait natin nung ano eh. Sabi kanina ni Brother Marvin, kapag may kailangan ka sa Diyos, Lord, kahit pang araw-araw lang, okay na ako doon. Diba? Ang bait-bait mo eh. Nung ibigay sa'yo ng Diyos yung higit sa pang araw-araw, gusto mo lang once a day eh. Binigay ka ng Diyos ng 3 times a day. Aba, ayaw mo na ngayon, nag-ano ka na ngayon, lumaki na yung ulo mo. Di ba? Dati, ang bait-bait mo, kung kailan ka ngayon na new birth, aba, kung kailan ka na new birth, doon ka bumagsik. Di ba? Yung sinasabi nating Lion of the Tribe of Judah, yun ang Panginoon eh. Kaso kakaibang leon ka eh. Diba? No? We are here to enjoy sapagkat tayo ay nobya ni Kristo. We are here to give glory. Diba? Meron tayong confidence na yung natanggap mo tama. Yung natanggap mo Diyos. Diba? Tama ba? Ngayon, kapag katatanggalin yon, Satan will always try to take that away from you. Pansinin nyo, ang dyablo, nagkatawang tao rin siya, higit sa lahat, sa anghel ng kaliwanagan. Hindi lahat ng nangangaral na magaling, lahat ng iglesia sa buong mundo ay nagkaroon ng monopolyo ng revelation ng Panginoon. Bakit hiniwalay ng Panginoon ang kanyang church? Bakit tayo hiniwalay? Mga kapatid, sapagkat gusto niya purified tayo. Ma-purify yung kanyang nobya, mga kapatid. Gusto niya tayo mag-enjoy ng kanyang salita. So you have to check every spirit. Diba? Natanggap mo, totoong Diyos. Alam natin dito, pinanahanan tayong lahat ng Diyos. Tapos didikdikin kita, Brother Renaro. Sasabihin ko sa iyo na ganito ka, ganyan ka. Wala akong nakita kung ganun. Kung ganun ang gagawin ko sa iyo, hahamakin kita, lalagyan kita ng mga palagi kitang kinokorek. Ibig sabihin, hindi ka na tumanda. Diba? Ibig sabihin hanggang ngayon, sa tagal-tagal ng inupo mo dyan, wala kang natutunan. Parang ganun ang gusto kong ilagay sa'yo. But no. Si Pastor, nakita mo bang nag-correct yan? Dahil kung ikaw, mga kapatid, ay pinanahanan ng Diyos at nakita mo ang mensaheng ito, balansyado lahat sa'yo. Kung balansyado sa mga ngaral ang mga bagay na yan, ganun din sa nauupo. Ano bang diferensya natin? Ano bang pagnagkaiba natin? Parehong Diyos yung nanahan sa atin. Parehong Espiritu yung nasa sa atin. Diba? Oo. Ikaw sasabihin ni Pastor, hindi ko na kayo kailangan turuan, matatanda na kayo eh. Tama.
Oo. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Totoo ba? Yung confidence ng Diyos nasa iyo eh. Na tinitignan niya ang lahat ng bagay doon sa pagtatapos, doon sa fullness. Na darating ang panahon, mga kapatid, we will all come together with Him in glory, mga kapatid. Diba? Salamat sa Panginoon. Now, paano mong nasabi na ang Diyos ay hindi kumpleto kung wala ka? Tama ba yan, mga kapatid? Tama ba yung salita na yon? God is not complete without me. Tama yan, mga kapatid. Kasi bride ka eh, part ka niya eh. Tignan mo, itong daliri mo, part mo yan eh. Tanggalin mo yung isa. Nandyan siya, nakaseparate. Yung isang tinanggal mo na yon, sasabihin niya sa'yo, you are not complete without me. Tama ba siya? Yes. Wala siya eh. Wala kang isang daliri eh. Ganun ang bride, mga kapatid. Because she now know who she is. Therefore, meron siyang confidence sabihin niya na ang Diyos ay hindi makukumpleto kung wala ako. Tapos sasabihin ko sa inyo, wish mo lang. Wish mo lang. Tama ba yung sasabihin ko pag ganun na sinabi ko? Pag sinabi ko na, tignan natin. Ang Diyos siya kahit wala ka. Sa isang banda, tama yun. Pero kung meron kang revelation, meron kang understanding na ikaw ay part ng Diyos, mali yun. Yung nagsabi nun walang nakita na yung kanyang sinasabihan ay Diyos. Diba? Balanse yun eh. Oo. Oo, mga kapatid. Kailangan balansyado ang salita ng Panginoon kasi balansyado ang Diyos. Bahagi ka ng Diyos tapos i-chopwera kita. Diba? Alam ko na ang Diyos nanahan sa'yo tapos tingin ko sa'yo, demonyo. It's not, I am not on the right way. Diba? Kung hindi ko na balanse, hindi na marapat sa akin, mga kapatid, na mangaral pa ng salita ng Panginoon. Yung nobya ni Kristo, dapat yan talagang pinapasaya mo, pinapagalak mo sa salita ng Diyos sapagkat siya yun eh. Diba? Diba? Siya yun eh. Now, we can only say na Christ is not complete without me kung nakuha mo yung understanding, kung nakuha mo yung revelation, mga kapatid, na ikaw ay siya. Na ikaw ay part niya. Diba? At walang sino man na pwedeng mag-question sa iyo na yon. Ano? Babalik siya sa ugali o sa karakter ng walang revelation. Ano? Ikaw? Kung wala ka, hindi kumpleto ang Diyos. Ganon ang salita ng mga immature at hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Kayo, mga Diyos? Kayo, co-equal, di ba? So kung ako mangangaral, sasabihin ko kayo ng ganyan, wala akong pinagkaiba doon. Di ba? Now, look, sa Christ is the mystery of God revealed. Ang aga natin nagsimula, although kami late. Walang nag-testimony eh. Hindi, marami. Anong ginagawa nyo dyan? Ano kayo? Hindi ba kayo bahagi? Kayo tapos huwag nyo ibalik sa akin yung sinasabi kong di bali ng tamad, huwag lang pagod. Huwag nyo mabalik sa akin yun. Kayo ay bahagi ng Panginoon. Tayo ay bahagi ng Panginoon. Si Brother Opring nga eh. Nakita si Brother Opring, si Daddy Ops, halos hindi na makahinga. Pupunta rito, uubusin niya yung natitirang hininga para makapangaral, para makapag-share. Tapos uupo siya doon, kalahati na lang yung paghinga niya. Dahil sa kanyang kagalakan. Tapos kayo, ang lakas niyong humalakhak niyan, ayaw niyo mangaral. Nasaan ang balancing sinasabi ko? Shalom, mga kapatid. Now, Christ is the mystery. Siyempre, pag wala ang ama, yung mga kuya, sila nagkokontrol sa pamilya.
Diba? At dahil meron tayong kaparehong kapahayagan, mga kapatid, kaya tayo nag-rejoice na lahat, mga kapatid. Bakit? Hindi naman tayo iniwanan ni pastor o iniwanan ng Panginoon na wala tayo, mga kapatid. Hindi. Bakit sila umaalis? Kasi meron silang confidence na kaya mong tumayo. Diba? Now, look, sabi ng Christ is the mystery of God revealed. Christ in you makes Him the center. Amen. Tama ba? Of the revelation. Tingnan mo to. Christ in you. Ha? Yeah. Tanggalin mo yung in you. Magkakaroon ba ng center of the life of revelation? Paano siya naging center of life of the revelation? Because siya ay nasa iyo. Tama ba? Christ in you eh. So Christ in you makes the perfect revelation, the complete revelation, mga kapatid, na magdadala sa atin doon. Christ in you makes Him. Kinakailangan niya na talagang pumunta sa iyo. Kinakailangan niyang manahan sa kanyang nobya para doon ma-display ang center, ang life of the revelation. See? Christ in you makes Him. Oh, kaya niyang gawin yan kahit wala ka, di ba? Tulad ng sinasabing iba na, kahit wala ka, kompleto ang Diyos. Diyos pa rin siya. Tama ba? Ganyan, naririnig natin madalas eh. Kahit wala ka, huwag kang magmalaki. Eh sabi ng Bible, kapag nakita mo to, lift up your heads. For your redemption draweth nigh. Ano yun? Diba? Kanino ka ba magmamalaki? Kay Satanas, sapagkat wala siyang magagawa sa'yo. Alam nga namang magmalaki ka doon sa kapitbahay mo, walang kaalam-alam. Alam nga na magmalaki ka sa bawat isa sa atin, pare-pareho tayong nakaalam. Kaso yung iba sumubrang taas ng ganun. Imbes na maging, di ba? Imbes na maging Lord, glory Lord. Dahil dinefine natin ang humility as sumusunod ka sa salita, mga kapatid. Aba, pag nakita mo ang revelation na to, lift up your head. Aba, umangat na ng todo yung ulo. Ganun na. So naririnig natin yan. Sasabihin, hindi. Kung wala, kahit wala ka, Diyos pa rin siya. Totoo naman. Pero, hindi mo pwedeng alisin sa akin, part niya ako eh. Di ba? Kung part ka niya, talagang hindi siya kumpleto kung wala ka. And we are also part of one another. Pag wala si Brother Marvin, hinahanap ko. Alam ko kung kulang. Lalo na ang pastor. Diba? Kahit yung anak ko na bibisi-bisita lang dito, sasabihin sa akin ni pastor, nasaan na si Abu? Ba't di ko na nakikita? See? Bakit? Because we are part of one another. Diba? Mga kapatid, tama ba? Yan yun oh. Yung Diyos pwede siyang maging kumpleto kahit wala ka, pero sinabi niya pa rin, Christ in you makes Him the center of life of the revelation. Eh kahit wala yung in you na yon, Christ is the center of life of revelation. Tama ba? Pero hindi niya sasabihin yun kasi part ka niya. Yung Diyos nga ganun eh. Tapos ako magiging ganun ba ako sa inyo? Tama ba mga kapatid? Magalak ba tayo mga kapatid? Oo, kasi salita ito ng Panginoon eh. Nasaan bang kagalakan natin? Nasa salita. Wala sa labas. Wala sa mundo. Wala sa kayamanan. Diba? O si nanay at saka si ate, aalis na. Sama nyo kaya ako? Kasya ba ako sa maleta nyo? Diba mga kapatid? So wherever we are, wala naman tayong nakakapaghiwalay sa Diyos eh. Sila, umalis sila halimbawa, sasabihin ko hindi sila bahagi ko. Oh, ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Kahit alam niyang pwede siyang kumpleto kung wala ka, hindi niya sasabihin yun.
sasabihin niya pa rin, Christ in you. Kaya ako naging center of life of the revelation kasi pumunta ako at nanahan sa inyo. Ano na ibig niya sabihin? Di ba? Christ in the Bible makes the Bible the complete revelation of Christ. So, dahil siya naririto, kaya ito naging complete revelation of Christ. Di ba? Tama ba mga kapatid? Christ in you makes you. Ito matindi. Christ in you makes you, ano sabi? The complete revelation of the whole thing. Sino daw? Not Christ, you. Makes you, not makes Christ. Sino ngayon ang center of the revelation of the whole thing? Ikaw eh. Ikaw. Tayo. See? What's God's trying to do? He is trying to show us, mga kapatid, na we are part of one another. Diba? Subukan mong kalkalin yung pinakamaliit mong kuko. Tanggalan mo ng kuko. Yung kalingkingan mo. Aba, kahit yung kalingkingan ng utak mo, nasasaktan. May kalingkingan ba yung utak? Di ba mga kapatid? Natamtaks ka. Diniin mo yung tamtaks, tumagos, tumusok dito. Sabi mo ba ito lang yung nasasaktan? Hindi. Buong katawan mo mga kapatid. Lalagnatin ka pa nga eh. Di ba? Tapos, hindi ko na maintindihan ang sarili ko kung kung magkakaroon ako ng diwa na maiiba sa inyo, mga kapatid. Di ba mga kapatid? So anong ibig sabihin ng Panginoon? Tayo ay iisa, sapagat iisang bride lang ang kanyang kukunin. Di ba? Ngayon, kapag meron kang galit sa kapatid, di ba mga kapatid? Ang tingin mo sa kapatid, diablo. Aba, diablo ka rin. Magkapatid kayo eh. May lahi kayong diablo. Oh, di ba? Ganun mga kapatid. So, kung anong tingin mo sa kapatid mo, pero naniniwala ka magkabahagi kayo, tapos titignan mo siya ng ganun, ganun ka rin. Di ba? Purihin ng Panginoon mga kapatid. See what God's trying to do? What is the new birth then? Ano ba daw ang new birth then? You'd say, well, Brother Branham, what is the new birth? It is the revelation of Jesus Christ personally to you. Kapahayagan ng Panginoon personally sa iyo. Ano yung kapahayagan niya sa iyo? Yun ang new birth. Diba? Oo. New birth. Ano yun? Personally, napahayag sa iyo ang Diyos. In other words, ipinangalak muli ang Diyos sa pamamagitan mo. Diba? Ngayon, kung hindi mo matanggap na si Christ ay nagkatawang tao, anong ibig sabihin niya? Nagkatawang tao siya, pinanganak muli. Sumilang siya uli sa pamamagitan mo. Oh, that's the new birth. Yun, ano ba yung new birth sa Tagalog? Bagong kapanganakan. Diba? Kaya ikaw, bagong creation ng Diyos. New creation of God. Oo. New creation, yung yung bagong pagkalikha ng Diyos sa kanyang sarili. Individual sa pamamagitan ng kanyang universal bride. Di ba? Yun ang new birth mga kapatid. Na makita mo, hindi pala ikaw ang pinanganak. Kasi, kung ikaw ang pinanganak na muli, sex birth pa rin yan. Kung ikaw ang pinanganak na muli, magiging tama yung tanong. Aba, Lord,
papasok ba uli ako sa sinapupunan ng nanay ko? Kasi ganun ang unawa niya, di ba? Pero hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Tinutukoy niya ay yung bagong kapanganakan ng Diyos sa pamamagitan ng laman. Ngayon, kapag ikaw ang pinanganak ka ba, magiging tama yun. Pumasok ka muli sa sinapupunan ng iyong magulang nang hindi mo nalalaman. Ano pinanganak? Yung Diyos. Yung kanyang feminine part. Diba? Yun ang ipinanganak. Bumaba. At nanahan sa mga katawan na yan. Yung real us. Diba mga kapatid? The-real us. Yung real us, ano yun? Eternal yun eh. So kinakailangang mapalitan ito upang mag-match doon sa nag-swak na glorified condition na yun mga kapatid. Diba? Na tayo ay mapunta na doon sa glorified condition mga kapatid. Palitan itong katawan na ito. Yun po mga kapatid. Nakuha niyo ba mga kapatid? Siyempre alam niyo na yan eh. Ano natin yan eh. Kaya imposibleng hindi natin makuha. And that's the new birth. The revelation of Jesus Christ personally to each and every one of us. Na si Christ pala ay pinanganak muli. Hindi pwedeng matanggap ito ng denomination. Hindi nila matatanggap to. Ano? Ang Diyos pinanganak na muli? Naglagay uli ng sabsaban? Hindi. Kasi kagaya ng sabi kanina, ang Panginoon parang ganito rin sa atin. Nandito siya sa kalagayan na nung kanyang kapanganakan at kanyang kabataan, mga kapatid. Laman din eh. Although virgin birth, siyempre nagkaroon din siya ng laman. Nakagaya na sa atin eh. Di ba? Eh ang tao, lagi nakatingin dyan. Di ba? Eh ikaw eh, ano nga eh. Ako, 5 lang kinupit ko eh. Ikaw, 5 piso eh. Hindi niya alam, pareho lang silang nangupit. Di ba? Eh ikaw nga, ano ka eh, masamang tao ka eh. Aba mga kapatid, yung nagsalita ng isang katitisuran sa iba, nagsalita ka ng 3 katitisuran, ako nagsalita ako ng 10 katitisuran, pareho lang tayo. Di ba? Pareho lang tayo. Dapat sa atin pinag-uuntog. Di ba? Mga kapatid, it's the same. Kaya sa laman na ito, hindi ka pwedeng maging righteous dito. Kakainin ka nito. Kakainin ka nito. And you will only find out in later on, in the end, mga kapatid, na malayo ka na. Oo. Sabi ko kanina, itong kasalanan ng laman na ito, mga kapatid, mapapatawad ng Diyos. Di ba? Kahit anong kabigatan ng kasalanan na yan, kaya mo bang patawarin? Tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang patawarin? Oh, dahil Diyos ka eh. Di ba? Ito nga eh, ipinanganak na muli ang Diyos sa iyo. Ang sabi ng salita, anumang nagawa mong kasalanan, kayang patawarin, di ba? Mukhang hindi ako kayang patawarin ito, Sister Abel na to ah. Di ba mga kapatid? Anumang nagawa ng kasalanan ito, kayang mapatawad. Watch. Anong hindi kayang patawarin? Itong salita na ito na ating naririnig. Yun lang. Yun lang mga kapatid. Ganoon kagrabing biyaya ang ibinaba ng Panginoon sa atin. Mga mahal natin sa buhay, ano ba kaalam-alam nila? Wala eh. Pero dahil bahagi mo sila, wala ka man lang nakitang ginawa nilang mali. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Yun lang eh, yun lang sapat ng kagalakan sa iyo na mawawala sa lahat ng mahal mo. Diba? Oo, Diyos yan eh. Oh, Diyos yan mga kapatid. Diyos yang naglagay niyan sa atin mga kapatid at nagbigay ng kagalakang yan sa atin. Pero subukan mong tanggihan yung salita ng Panginoon. Subukan mong pusungin yung salita ng Panginoon. So, having said that, dahil lahat naman tayo dito, tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap natin ang salita, alalong tinanggap natin ang revelation na siya ay nagkatawang tao sa'yo. Ang tanong,
Mawawala ka ba sa Diyos? May kasalanan ka ba? May kasalanan ka ba? What? Mukhang ayaw sumagot ng iba. May kasalanan. Hindi marinig. Hello. Kaya naman pala eh. Ang tanong, ulitin natin, ano? Sabi natin, kayang patawarin ng Diyos ang lahat na nagawa mong kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Although hindi naman natin kinakapitalize yan para tayo ay magkasala. Walang ganon. Walang ganon, mga kapatid. Ngayon, yung pagtanggi sa salita na nahayag sa huling panahon na ito, di ba? Kahit anong bait mo pa, kahit wala kang ginawa sa buhay mo, na kahit anong katiting na kasalanan, wala kang ginawa, nasa kwarto ka lang eh. Di ba? Nasa kwarto ka lang palagi, pagkakain mo, kwarto uli. Pagkain mo, kwarto uli. Kumain, matulog ka doon. Sa buong buhay mo, wala kang ginawang kasalanan, wala kang nakitang kasalanan eh. Pero, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Oo, di ba? Kasi, merong isang time na dadaan sa iyo ang salitang ito. At ipapahayag niya kung sino siya. Pag tinanggihan mo, yun ang walang kapatawaran. Now, sabi ko, dahil alam natin, nagkatawang tao ang Diyos sa iyo, mawawala ka ba? Bahagi ka ng Diyos, mawawala ka ba? Oo. Kaya hindi ko kayo pwedeng tignan na kayo ay di ba? Ang tingin ko sa inyo, Diyos. Lalong-lalo na ako, mahal niyo akong lahat. Mahal ko kayong lahat. Di ba? Kapag tinignan ko kayo ay hindi kayo sa Diyos, aba, mga kapatid, ano yun? Minahal ko demonyo? Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? So kapag tinignan niyo akong isang demonyo, aba, ang nangaral sa inyo, demonyo. Tama ba? Di ba mga kapatid? Well, Brother Branham, nasan yung binabasa ko? It's the revelation of Jesus Christ personally to you. Amen. See? Not you join church. No. Sa pasimula, nag-join tayo sa church. Kasi, in-invite ka lang ni Brother June, in-invite ka ni Brother Opring. So, punta ka lang. Wala lang. Bilang kaibigan, pinagbigyan mo. Diba? But when the revelation came, aba, kahit wala si Brother Opring, pupunta ako doon. Bakit? Ako yung pinapangaral doon eh. Diba? That's it now, mga kapatid. Diba? You did not join church. Ipinanganak ka doon, ibinalik ka lang uli, mga kapatid. Diba? Kaya yung sabi ni Brother Marvin, kung saan ka, yung puso mo kung saan, aba, baka doon ka pinanganak. Diba? Kung ako, pinanganak ako sa JIL, doon talaga ako. Aba, mga kapatid, mas malamang ako doon. Dito, papasyal-pasyal lang ako. Ganun na ibig sabihin ni Brother Marvin eh. O, di ba? Kinakailangan ipanganak ka at hindi ka sama-sama lang. Di ba? Kinakailangan makita mo yung talagang birthplace mo. Ano yung birthplace mo? New birth. Naging birthplace na yung new birth. Di ba? Not you join church. You shook hand. You done something different. You said the creed. You promised to live by a code of rules. But Christ, the Bible, the Word. Di ba? Na sa tuwing binubuksan, sinasabi ang salitang ito, mga kapatid, nakikita mo si Christ. Nakikita mo yung sarili mo. Naririnig mo ang roll call na tinatawag ka. Not for anything else, but the Word. Diba? And the Word will make you confident sa lahat ng bagay, mga patungkol sa Diyos, mga kapatid. Diba?
He is the Word that was revealed to you. Sino daw? Siya. Siya yung nahayag sa'yo. So yung kapahayagan na tinanggap mo, siya. Yung kapahayagan na nag-reveal sa'yo ng lahat ng ito, mga kapatid, bahagi ka. And no matter what anybody says, what takes place is Christ. Pastor, priest, whatever it might be, it's Christ in you. Diba? Nakita nyo? No matter what anybody says, whether it is encouragement, whether it is condemnation, whether it is parang kung ano-anong paninira sa'yo, kahit ano mga kapatid, ang sabihin at marinig nyo, marinig natin. Ang sabi, whatever anybody else says, what takes place, it's Christ. Pastor, priest, whatever it might be, it's Christ in you. Yun pa rin mga kapatid. Yun. Talking about the Urim Tumim, pareho tayo ng word. Yung bang tinanggap nating word, tama? Yung bang tinanggap na word ng denominations outside of the bride of Christ, tama? Tama. Yung lahat ng end time messages na narinig natin at narinig nila, tama ba? Tama eh. Di ba? So sabi niya, whatever it might be, it's Christ in you. Yung Urim Tumim, magkaiba kayo ng revelation na dumating. Magkaiba kayo ng kaliwanagan na natanggap. Pareho kayo ng binabasa. Pareho kayo ng talatang binasa. Nakita mo, pareho kayong sinabi ng salita, pareho. The bride is co-equal with Jesus. Pareho yung binasa nyo. Pero pagdating sa'yo, it's a rejoicing. Tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Diba? Nagre-rejoice ka, Lord. Sa kabila ng mga bagay na nagawa ng laman na ito, I'm still co-equal with you. Tapos yung isa galit na galit. No, you're wrong. Di pwede yan. Oh, blah, blah, blah. Diba? See? No matter what anybody else, yung Christ na nasa iyo, siyang magtuturo ng lahat ng bagay. Siyang magsasabi sa... Bakit mga kapatid? Kapag mali yung understanding niya, minali niya ang Diyos. Diba? Tuntua ako doon sa sinabi ni Pastor eh. Yung dinatnan ng salita ay mga Diyos. Diba? Nasa Biblia yan. Yung dinatnan ng salita, mga Diyos. Ikaw na dumating, hindi Diyos? Mas matindi. Ikaw nga yung bumaba eh. Hello? Diyos mismo ang bumaba tapos tinatanggi siya bilang Diyos. Diba? Oo. Whatever it might be, it's Christ in you. That's the difference. Kung merong Christ in you, yun yung comforter mo, yun yung original na ikaw, yun yung talagang ikaw, it will guide you into all truth. That's the revelation that the church was built on. Diba? Saan tayo na built on? Sa revelation of who we are. Diba? Ngayon, kapag ang layo na tinakbo ng churches nyo, hindi mo pa rin alam kung who you are. Yun talaga ang wrong. Diba? Basta alam mo lang bride ka. Saan pupunta ang bride na yun? Na yung tinatanggap? Kung walang Christ. Diba? Kung wala itong, that is the revelation that the church was built on, bride ka. Pero si Christ nasaan? Diba? Yun mga kapatid. Now, Ephesians 3:1-6. Basahin natin.
Mapapanood ako ni Ramon ang nito ah. Sabi niya pa, may preacher pala akong ano. Nakikita niya, may ano ako. Malay mo ma-convert. Diba? Praise the Lord. Ephesians 3:1-6. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the, dispensation of the grace of God which is given to me, to you, toward you. What dispensation do we have? Gentile? Grace. Grace ba? Tama? If you have heard, kung narinig ninyo at naunawaan nyo ang dispensation of the grace of God which is given to me, to you. Gentile. Now, yung grace giver na yan, nandirito doon, lumabas siya sa dispensation ng mga panahon. That was Christ Himself. The seventh day, dumating ang Panginoon, di ba? The coming of the Lord, yung seventh seal, di ba? And then, dahil dumating na siya, kinakailangan niyang lumabas dito sa mga dispensation na yun. Kinakailangan niyang lumabas doon sa mga panis na panahon. Bakit? Nandun siya sa 8th day. Hindi siya pwede doon, mga kapatid, doon sa merong beginning at merong ending kasi eternal siya. Kinakailangan niyang lumabas sapagkat siya ay no beginning and no ending. At sino yung susunod sa kanya? Yung pinanahanan niya na no beginning and no ending. Yung grace giver na yun, nandiyon siya sa labas. At nagbibigay siya ng grace dito sa hentil na to. Until ito ay matapos na, mga kapatid. How that by revelation He made known unto us the mystery. As I wrote afore in few words. Anong mystery? Sino ba ang mystery? Ano ba yung mystery na yon? Given unto me. Given unto us that mystery. And that is the Lord Jesus Christ. Ang dami-dami mong mystery. Nabasa mo lahat yung hiwagang pinrits ng prophet eh. Pero yung kaisa-isang hiwaga na to, yung kanyang sarili, yun ang hindi pwedeng ma-miss. Ano bang kaibahan natin sa kanila? Sa end time world. Anong kaibahan natin? Lahat ng mystery nabasa nila. Pinaniwalaan din nila. Pero yung mystery na yun, yung kaisa-isang mystery na yun na nagkatawang tao, lumabas sa ages, nandito siya sa 8th day, sapagkat siya'y double eternally. The fullness, the dispensation of the fullness of times. Diba? Nandito siya. Yun ang na-miss ng mga tao. Anong sabi? Revelation? Come out of her, my people. Her is a denomination. The mother of harlots. Yung kinabibilangan nila are harlots. Kaya pinapalabas eh. Di ba? Upang sumunod sa kanya. Revelation 3:10, tumutoktok. Di ba? Tumutoktok kasi nasa labas. Kumakatok sa denomination. Doon sa grupong kinaaniban ng mga hinirang niya. Come out of her, my people. Nung ikaw, mga kapatid, narinig mo to, di ba? Nung marinig mo to, aba, mga kapatid, hindi mo kayang lumabas. Kaso, yung nanahan sa'yo, yung nagpapalabas. Tama? Hindi mo kayang lumabas. Kagaya lang tayo ng mga kaibigan natin na kahit anong liwanag ng salitang pinapangaral mo, hindi makalabas. So tinatanong ko, what's the difference? Yung mystery na yun. Si Christ in you. The hope of glory. Christ in you. Kasi kung walang Christ in you, which is the center of all things, di ba mga kapatid, hindi mo kayang lumabas. Baka hanggang ngayon nandun pa rin tayo. Baka ngayon sama-sama pa rin tayo.
Ang lalayo-layo pa rin ang mga camp meeting na pinupuntahan natin. Pagbalik natin, laglag-balikat pa rin tayo. Di ba? But then the difference is that mystery Christ in you. Hindi mo kayang lumabas. Yung mystery na yung pumunta sa'yo. Nanahan. Ipinanganak na muli sa pamamagitan mo. So hindi mo na kinakailangang pilitin na sarili mong lumabas. Siya mismo yung lumabas. Tinangay ka. Bakit? Na-rapture ka mula dun. Di ba mga kapatid? Whereby when ye read, ye may understand. Di ba? Nagbasa tayo dati. Naalala nyo? Dami natin binasa. Nagsulat pa nga tayo. Kaya lang yung understanding natin, nandun lang sa level na kagaya natin sila. Nandun lang tayo sa level na nagagalak ka lang para kang nagbasa ng kwento. Diba? Nagagalak ka lang na, uy, pinanganak na ang Panginoon ngayon December. Ilang buwan, papatayin na siya. Grabe. Pinanganak ng December, 4 na buwan pa lang siya, naligtas niya na yung sangkatauhan, pinako na siya sa krus. Can you just imagine? Sanggol yung pinako sa krus. Oh, mga kapatid. Di ba? Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Nangaral si Pablo nung kanyang panahon. Di ba? Hindi niya alam, yung pinapangaral niyang iyon, ikaw na dumating ngayon. Sino ba ang mystery? Si Christ. Ano ang hiwaga ni Christ? Ikaw Ikaw yung kanya. Ano ba sinabing hiwaga? Mystery. Saan mo makikita ang Panginoon? Hindi siya magpapakita sa iyo. Nandiyan yung kanyang hiwaga. Nandiyan yung kanyang mystery, which is the new birth, which is the bride. Diba? Kaya sabi ni Pablo, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Alam niya yung hiwaga ng Panginoon. Nabasa niya. Hinayag sa kanya. Tapos, dahil hinayag kay Pablo, di ba? Hinayag ng Diyos. Alam niya. Ngayon, nung mangaral na siya, alam mo kung ano pinangaral niya? Hindi lawful sa akin upang sabihin ito Di ba? It's not lawful for a man to speak. Nakita niya yung panahon natin. Di ba? Nakita niya, narinig niya yung ating usapan, mga kapatid, na tayo ay bride, na tayo yung feminine part ng Diyos, na tayo yung dumating na nagkatawang taong Diyos, na tayo yung new birth na muling pagkagawa ng Panginoong Diyos sa kanyang sarili. Sa laman. Nakita ni Pablo yun Pero hindi yun ang ipapangaral sa kanyang panahon. Sasabihin niya ba, alam nyo, ang Diyos. Although, pinahapiyawan ni Pablo yan. Alam mo, ang Diyos, marami siyang bride. Nagkatawang tao siya. Yung mga Diyos, hindi siya tatanggapin dun. Hindi nila mauunawaan yun. Yung pinag-uusapan natin na to. Di ba? Oh, hindi. Kaya niya sabi niya, it's not lawful for a man to speak. It's not lawful for a man to speak. This is very deep at hindi nyo kayang maunawaan. Kaya na nakasulat, sinulat niya rin naman, deep things belongs to God. Mga kapatid, walang makakaunawa Oo. Baka itanggi na si Pablo hentil. Pumasok siya sa hentil. No? Upang salitain itong mga ito. Na tinukoy niya, mga kapatid, merong hiwaga ang Diyos. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos na nahayag. Tapos dumating ka, si Nobia ang hiwaga ni Kristo na nahayag. Sinong makakaunawa? Yung Nobia lang. Ang dami nga nagsasabing Nobia Alam nila, si Nobia ang ang hiwaga ni Kristo na nahayag. Di ba? Pero hanggang dun lang. Pag tinanong mo sinong nobya, sasabihin sila. Ano ka ngayon kung nagkatawang tao sa iyo ang Panginoon?
Hindi mabigkas eh. Di ba? Yung ng demonyo, pag sinapian yung isang tao, anong tawag mo sa tao? Demonyo. Sinapian ng demonyo eh. Tapos ikaw, sinapian ka ng Diyos, pinanganak muli sa iyo ang Diyos, nagkatawang tao sa iyo ang Diyos. Tapos hindi nila masabi na ang Diyos talaga ay nagkatawang tao at naririto siya sa pamamagitan ng nobya. Di ba? Pero pagka yung demonyo, pumasok sa tao, inaalihan ng demonyo yung tao. Here comes yung mga preachers ng so-called end time. Halika, may demonyo yan eh. Demonyo yan. Nilalayhan sa atin, di ba? Tinatanggap nila na demonyo yun. Alam nila demonyo yun. Tama ba? Pero yung Diyos na nanahan sa totoong bride, hindi nila matanggap. Yun ang sinasabi natin na mismo yung revelation of Jesus Christ. Lahat ng kasalanan mo mapapatawad. Pero yung pagtanggi, pamumusong sa kung sino yung dumating. Di ba? Dumating ang Diyos, hindi nila tinanggap. Bakit? Hindi sila bahagi nun. Dumating yung dyablo na naan sa tao, tinanggap nila. Bakit? Bahagi sila nun. Isa lang ibig sabihin nun. Diba? Yung hindi mo tananggap, siyempre hindi ikaw yun. Ayaw mo yun, hindi ka bahagi nun. Pero tinanggap mo yung demonyo nasa tao, nilehans mo pa nga. Pinaniwalaan mo demonyo yun kasi bahagi niya yun. Totoo ba? May sense. O mga kapatid, tahasan na ang Diyos ay humarap, sinasabi niya kung sino siya at nasaan siya ngayon. Pero yung supposed to be, nakakaalam ng kanyang salita, yun pa mismo ang tumatanggi. Di ba? Mabuti pa yung mga matitigas na ulo dyan sa kanto. Pag-usapang Diyos, tumatahimik eh. Nakayuko lang eh. Di ba? Ang dami kong mga naging kababata dyan na mga wala na sa sariling katinuan dahil sa mga drugs. Pero alala ko noon, kahit kami mga ganun, pag nagsalita, sa aming kalagitnaan, si Tatang, alam si Tatang, pagka kami mga magkakaibigan dyan, magsasalita yun si Tatang about God. Mangangaral siya sa amin. Si Boy, si Ray, yung mga kababata ko dyan. Pag nagsalita yun, kami lahat nakayuko. Parang pinitpit na luya. Kami lahat nakikinig. No? Tapos pagdating ng linggo, pupunta ka dun sa Apo, pipila ka dun sa Katoliko, may dala kang panyo, paahid-paahid. O sige, yung pala, talaga palang pinapapahid pala ng pari yun para malinis. Yun lang pala ang dahilan nun. Kasi pagod na daw yung caretaker doon. Yun lang pala. Tapos papahid mo ngayon sa'yo, papahid mo sa nanay mo, sa mga kapatid mo. Kinalat mo lang yung alikabok. Diba? Mga kapatid. Pero yung mga nakakaalam ng salitang ito, yung nakakaalam sa mensahe ng prophet, hindi tinanggap. Di ba? Dinibati pa ang Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, dahil hindi natin kaya, siyang gumawa. Di ba? Which in other ages was not made known unto the sons of men. Di ba? Sa ibang ages daw, kasama sa huling panahon na yan, hindi ipinaalam sa kanila. Sa mga anak ng tao. Although nabasa nila hanggang sa ating panahon, mga kapatid. Di ba? Hindi ipinalam yung hiwagang yun. Ano yun? Yung si bride, ikaw, at si Kristo ay iisa. Dahil kung natanggap nila at naalam nila ito, tatanggapin nila. Kasi nakasulat na nga eh. She is him. Di ba? Bukas ng selyo, wala nang tigil, binabanggit ng prophet, yung bride. Diba? Kasi to call out his bride, yun ang kanyang ministry. Diba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? Diba?
It was not made known to them, to the other ages. Ikaw, mga kapatid, tayo, sapat na tayo dati na alam nating may Diyos. Tapos, alam natin naglilingkod tayo sa Diyos. Okay na yun. Di ba? Alam natin, saan tayo galing? Iba-iba pinanggalingan natin. Mula sa Katoliko, naging Katoliko. Mula sa Katoliko, bumalik sa Katoliko. Naging Methodist, Baptist, JIL. Aba, ang dami ko kayang pinuntahan na yan. Oo. Pumunta ako sa Baptist, naging bad. Ako. Baptist eh. Pumunta ka sa Pentecostal, naging peste ka sa pamilya mo. Pentecostal eh. Di ba? Tapos dito sa end time, kung kailan ka sinagsasabing new birth, naging mabagsik ka. Diba mga kapatid, pareho lang yan. Kapag wala ka sa totoong pamilya ng Panginoong Kristo Jesus, Katoliko ka pa rin. Oo mga kapatid. Which in the other ages was not made known unto the sons of men. Kasi men eh. As it is now revealed unto His holy apostles. We are. Apostles, prophets, teachers, Bible, tayo yun. By the Spirit. Ano yun? The Comforter. Tayo, nung pasimula, nandyan tayo. Nag-aaral, nakikinig, nagbabasa, until dumating yung time, mga kapatid, na-reveal sa'yo, ikaw pala yung pinanahanan ng Panginoon. Diba? That the Gentiles should be fellow heirs. Sino daw? Fellow heirs, na ang mga hentil ay mga tagapagmana. Pag sinabi mong hentil, hindi buong mundo. Yung bahagi ng Diyos. Yung bahagi mo. Di ba? Yung mga mahal mo at nagmahal sa'yo ay tagapagmana at kasangkap ng katawan. Ano ibig sabihin? Yung nobya ni Kristo, hentil. Yung nobya ni Kristo, ikaw. No? Hindi Israel. Israel, the people of God, mga kapatid. Pero, ang kanyang nobya, ang kanyang asawa, hentil. We are, mga kapatid. At mga kasangkap ng katawan. See? Kasangkap ng katawan ng Diyos. Kung ikaw ay kamay ng Diyos, tanggalin kita. Ano itsura ng Diyos? Di ba? So confident ang bride na sinasabi niya, without me, God is not complete. Di ba? Your loved ones, mawalan ka ng loved ones, walang pinakamasakit na bagay na nangyari sa'yo kundi yun. Di ba? Mawalan ka na lahat ng mga bagay, okay lang yan. Pero subukan mo, loved ones ang mawala sa'yo. Diba mga kapatid, kahit araw-araw, hindi ka masasanay. Iiyak at iiyak ka araw-araw. Araw-araw. Masasaktan ka ng araw-araw. Ang Diyos ganun. Tanggalin mo yung bahagi niya. Diba? Tanggalin mo yung bahagi ng Diyos, malulungkot ang Diyos. Kaya sinigurado niya na hindi matatanggal isa man sa kanyang bahagi. Hindi ka mawawala. Diba? Tinanggap mo na ikaw ay siya. Tinanggap mo ang kanyang salita, mga kapatid, and you believe everything of Him. Tapos mawawala ka? Abay, ibig sabihin, talagang hindi ka bahagi nung kasangkap ng katawan na yan. Pero, dahil ikaw ay bahagi, tayo ay bahagi, sinigurado ng Diyos na tinakpan niya yung daan mo palabas at yung daan mo pabalik sa mundong ito. Di ba? Ganun kagrabe ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Di ba? Now, lahat ng mga bagay na ito patungkol sa atin ay dahilan sa revelation na ating natanggap sa Kanya. Di ba? Kasi kung walang revelation, wala tayong malalaman, hindi tayo mag-e-enjoy na kagaya nito. Hindi tayo magagalak, mga kapatid.
magiging dating gawi lang tayo nung nasa denomination tayo. Lahatin mo ng denomination. Pag uwi mo, galing sa church, ganun pa rin pakiramdam. Pag upo mo sa church, niwala ka pa rin makuha. Niwala ka pa rin nabubuksan. Alam mo nga, sa denomination, kahit anong denomination, pag nangaral, uuwi lang yan. Pinakabuod ng kanilang pangangaral, mabuhay kayong mapayapa. Mahalin niyo yung Diyos. Magmahalan kayo. Diyos po, Diyos po. Diyos po. Parang ganun lang. Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal ko rin siya. Magmahalan tayo. Ganun lang. Walang revelation na nabubuksan. Walang kapahayagan na kung sino ka. Di ba? Ang mangyayari lang, pag absent yung pinakamayaman, wala si sister wala si brother wala tayong offering ngayon. May kilala akong ganun. Shalom. Do we love Him? Meron pang time para sa ating mga kapatid. Sino nang may gusto? Brad. God bless. Lubang napakahaba ko. Shalom, right? Amen? Tunay nga. Gentiles lang ang makakunawa nito. Sandali lang po. Gusto ko lang pumunta yung baptism. Kasi sabi ni Brother Branham, kahit araw-araw kang mabutismuhan, minuminuto pa sa tala ng buhay mo, kung di ka tinalaga doon sa buhay na walang hanggan, wala rin. At lilitaw rin ang kulay mo. Dali lang po. Kasi habang binabasa ko to, talagang sabi niya, isayin ko na lang, sabi niya, isa lang nais kong makita ngayon, ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo sa bawat individual sa panahon na yun. Tapos, at sinabi niya rin, sa araw na to, sabi niya habang siya nakatayo, at nakikita ko ngayon ang iglesia ng Diyos na lumalakad na sa araw na yon. Sabi niya, nakita ko sila, lumalakad na. Amen? At sa panahon natin ngayon, amen, bawat nabuksan, nakikita individual sa atin, amen, bawat isa nakikita na kung sino sila. Amen? Pag pinanganak ang isang tao, hindi niya matatanggi ang salita sa kanyang kapanahunan. Tama? Kasi kung hindi ka daw nabautismuhan ng totoong Espiritu Santo, itatanggi mo ang salita sa iyong kapanahunan nito. Kung sinabing nahayag muli ang Diyos sa pamamagitan mo at tinatanggi mong hindi ka pwede, amen? Hindi talaga mangyayari sa iyo dahil hindi ka kabilang dito. Tama? Pero kung kabilang ka rito at sinasabi at hinahayag sa kapanahunan mong ito sa huling panahon, ang Diyos muli ay nahayag sa pamamagitan mo, amen? Isa ka ron. Amen? Hindi po ito parunungan, hindi ito, sabi nga kanina, yung may mga preacher na magagaling, si Satanas din ay may dala-dala ding scroll nito, inahayag din. Pero, sa dulo nun, hindi ka daw pwede. Hindi ka pwede, kailangan identify ka lang sa pinakamaliit na G. Hindi pwede. Kasi yung Diyos na buhay na nanahan sa'yo, amen, na nasa'yo, talaga pinupoint niya sa'yo, nasa'yo, hindi lang kapinahiran ito, nananahan sa'yo. Ang lahat ng kanyang pagka-Diyos, amen, lahat-lahat, walang natira, nasa'yo. Yung deity niya. Kaya binagyan ka nito ng kapangyarihan na magsalita,
Amen? Na palabasin, sabi niya gano'n, yung lahat ng hindi niya lilikha ay palalabasin dito, mismo sa iyong puso. Kaya binigyan ka nito ng kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan na sabihin ang salita ng Diyos na higit na matalim sa dalawang taba. Amen? Ganyan po. Yung Diyos na hindi nakikita noon, si Moses lang ang nakakita. Amen? Naglambing siya, Panginoon, gusto kitang makita. Tama? Sa bundok. Tapos merong mga taong sumama sa kanya. Moses, bakit ganyan? Bakit ikaw lagi kinakausap ng Panginoon? Gusto rin namin siyang makausap. Sige, maligo kayo, and then wala kayong gagawin kundi maligo lang kayo, and then sasama ka. Pero nung pakit na sila, hindi nila maunawaan talagang dalungdong. Kahit dito, pag nagsalita ang tunay na preacher, yung bahagi ng Diyos, hindi maunawaan. Bakit ganyan? Pero si Moses, yung instruction ng Panginoon, talagang naririnig niya at naunawaan niya kung anong instruction sa kapanahunan niya. Tama? Nung nakita niya, ang Diyos pala ay katulad niya. Pero sa likod lang. Pag kasi nakita mo ang Diyos sa panahon ni Moses, siguradong mamamatay ka. Pero ngayon, sa panahon natin, pag nakita mo ang Diyos, amen, buhay ka. Kasi makikita mo yung bahagi ng Diyos at bahagi ka. I-open ka ng mensaheng ito pagka ay tunay na nabautismuhan ng Espiritu Santo. Tama? Hindi mo maitatanggi ang kapanahon na to. Ang kapanahunan na ito, sa huling panahon, makikita muli ang Diyos na nakakamay at nakakausap. Amen? Kaya sinasabi ni Brother John, hindi mo maitatanggi pag nakita ko sa iyo ang Diyos, nakita ko rin ang sarili ko. Hindi mo matatanggap ang diablo rito, kapatid. Dahil Diyos ka. Pag pinangaral dito, iba sa pinangaral dito, na narinig mo at di mo naunawaan, siguradong may urong tumi dito. Kokontra ka. Hindi ganyan yan, kapatid. Kaibigan, hindi ganyan yan. Amen? Kung ituturo ko, halimbawa, nangaral ako, sabihin ko ang Diyos ay muli nasa laman, at tuturo ko lang yung kapatid, yung Diyos ay yun. At di ko maituro, maipunpo sa sarili ko, di ako tunay na nabuksan. Hindi ka tunay na nabuksan. Kung tinuturo mo lang ang ibang tao, tuturo ka ng turo, pero sarili mo, hindi mo maturo kung nasaan ang Diyos. Pero maituro mo, ang Diyos muli ay nakatayo sa inyong kalagitnaan. Tama? Woo! Praise God! Maraming nangangaral, pero yung Diyos muli ay nasa laman. Ang Diyos ay nasa laman, pero hindi nila maituturo ang sarili nila. They deny it. Pero kung maituro nila, ang Diyos muli ay nasa akin, nasa iyo. Nakita ko, buhay, naglalakad sa dalawang paa. Amen? Woo! Yung Diyos na buhay, pag nakita mo, di mo makikita yung mga kasalanan eh. Yung Diyos nga nung tinignan ka, pure. Wala siyang nakitang ginawa mong mali. Kasi hindi mo kaya to begin with. At yung nabuhay muli ay hindi ikaw. Yung Diyos, yung tunay na ikaw. Kaya sinasabi rito, the real you found you. Amen? Woo! Ang ganda. Lagi. Pag nakikinig ako ng message, hinahanap ko sa aking sarili. Kailangan makita mo yung sarili mo rito. Pag hindi mo nakita, pag pinangaral, nakikinig ka lang at di mo naunawaan, humingi ka na kauna sa Panginoon. Pero pag nobya ka, kahit di mo unawain ito, kapatid, sayo sa gusto mo, maunawaan mo to. Kasi isa ka rito. Sabi ng Kristo, nung lahat ng lalangin, lahat ng mundo, ng bagong lalangin, nandun ka. Kasama ka niya. Nag-rejoice ka rin. Kaya pag nabuksan ka rito, lalo ka magre-rejoice. Kasi yung sarili mo, nakikita mo rito.
Amen? Woo! Sandali lang po. Sabi niya ganun, subalit makikita ninyo ako dahil ako'y sa inyo. Amen? Sasama sa inyo hanggang sa dulo man ng mundo. Amen? At sa uling araw, ganun nga. Amen? Makikita mo pag nabuksan ka, hindi mo nabuksan ka lang sa mata. Dahil maunawaan mo lahat ng mensahe sa kapanahon na tinutumbok ay ikaw na Diyos na buhay naglalakad muli. Kaya yung Diyos na muli ay nagbibigay ng buhay. Amen? I'm not saved from the cross. Amen? I'm the part of God, of the Redeemer. I'm not redeemed to bring back the original position. Amen? Woo! Pag nakita mo yun, walang ibang masaya kundi rin ikaw. This is personal dealing. Hindi ka, ay mukhang napakasaya ni sister, napakasaya ni brother. Bakit kaya? Hindi ka magtatanong kung bakit. Kasi naunawaan mo yung kanyang damdamin. Iisang damdamin ninyo. Amen? Woo! Yung kalingkingan naman yung nakamasag, mararamdaman mo rin kung anong pangangailangan niya. Yung Diyos hindi naman manhid. Amen? Yung Diyos nakakaunawa. Yung Diyos kaya niyang unawaan ng iyong kalagayan. Kung ano, sasabihin mo, ang Diyos naman maunawa. Hindi. Nasa iyo ang Diyos. Sabihin mo lang kung anong pangangailangan mo. Huwag kang malukmok. Pilit ni Satanas na nilalagay ka sa likod. Pero kung tayuan mo ang sarili mo, ito'y Diyos muli at sabihin mo, Satanas, get behind me. Satanas, tumalis ka. You are the boss. Amen? Amen? Alam mo, minsan hinahayaan natin na mangyari. Pero kung sa doon pa lang na-rebuke mo na, hindi mangyayari. Kasi may powerful ka eh. May power word ka. Pwede mong rebuke on the spot. Pero minsan nangyayari na. Kasi hinahayaan mo rin mangyari. Pero pag nakita mo at nai-rebuke mo, ako pala yung manager dito. Pag binigyan ka ng konti, Brad, tapos bibigyan ka ng marami, makakalimutan mo yung gawain. Hello? Ako pala yung manager dito. Tumabi ka muna, dyan ka muna. Right? Ako yung manager eh. Iwan mo muna, pwede mong iwan. It's fellowship. Sabi ni Brother Branham, huwag mong kaliktayin ng Sunday na huwag dumalo sa gawain. It's a sin. Sabi niya, matindi. Pag na-rebel sa yun, saka. Pero tama naman, sabi ko, wala namang mali doon. Yung interpretation ng Panginoon, ayan na naman. Yun. Buti na lang nandiyan kayo. Kala ko di kayo nakikinig, kapatid eh. Yung interpretation ng Panginoon, hindi kayang ipaliwanag ng tao. Nung sinabi niyang lalangin natin ng tao sa larawan, walang nag-interpret kundi siya rin mismo. Right? Interpret. Siya rin mismo. Kung anong ibig niya sabihin, siya rin mismo. At wala kang pwedeng ipangatwiran dito kahit nakatiting. Wala. Wala kang ipangatwiran sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos muli ay nahayag sa laman. Hindi mo pwede pangatwiran yun. Hindi pwede. Nagtitwist yung dila ako, kapatid. Amen? Si Eva, isa lang nangatwiran siya. Saan? Sa isip niya. Kaya nandiyan ka pala nangatwiran ka na, sa isip lang na.
Amen? Pero pag nahayag, yung dalo niya, woo! Kaya mong umawit pala. Kahit na sabihin mong pinakasintunado ka, kaya mo rin umawit at magpuri sa kanya, maitaas ang kamay niya. Don't care. Kahit nga sa matutulog ka eh. Kahit sa pagpikit mo eh. Amen? Nakakapagpuri ka eh. Kahit sa panaginip mo. Nag-i-enjoy ka kasi yung kapayagan na ito, ang muli, nakita mo ang Diyos. Yung sinasabi mong Diyos na hindi malayo. Nung wala pa ako sa mensahe at yung Diyos na hinahanap ko, napakalayo. Pero ngayon, yung Diyos palang hinahanap ko, nandito mismo. Nasa puso ko, nasa puso niyo. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Wala po ito. Amen, Lord. Oriura. Praise God. Si Brother Arnel yun eh. Brother Arnel is Brother Arnel. Hindi ko kaya yun kasi that is his personality. May kanya-kanya. Brother Jun is Brother Jun. Pastor is pastor. Pero pagdating sa pulpit, hindi po biro-biro dito. Before na ako ay ayok po talaga. Before na dinala ko ng Panginoon dito, hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi between life and death ang sasabihin mo rito. Hindi ka pwedeng maglaro dito sa pulpit. Kaya kung dinadala mo yung sarili mo rito, meron kang something na gustong itaas. At nagsalita ka. Kasi may dala ka. Nagsalita ka. Pag binitawan mo rito, hindi nag-run into continuity, yari ka. Maraming question dun. Brad, sinabi mo, Brad, ganito, ganyan. Paano yung ganitong message? Paano itong ganito? Kaya hindi pwede. Kailangan mag-run into continuity. Tagal, bago ako. Hanggang ngayon, kung minsan, medyo umiiwas pa ako. Sabi ko nga, kung meron pang MCO, mas deserve ako. Sabi ko. Pero, siyempre, ang Diyos pa rin na magtuturo. Hindi naman outright, alam mo kagad eh. Pag tinayo ka ng Diyos, you cannot get away. Una, i-equip ka niya. Kaya nga yung tutorial. I believe na tayo lahat naman, kahit dyan, lahat tayo dumaan ng tutorial eh. Tutorial. Tinuran tayo about the message, kung sino tayo, binreking ang message, binrek kung sino ang Diyos, male and female, ano yung power and authority, sino ka, lahat yan. Na-tutorial tayo dun. And then, hindi naman habang panahon ganun ka. Pagkatapos ng tutorial, you must be in others' business. In other words, sa literal, nag-aral ka, tutorial ka, and then darating ka na dun sa father's business. Kung sa natural, kung ang tatay mo ganito sa isang kumpanya, take place ka na. Father's business. Sa spiritual, na-tutorial na tayo sa spiritual, we must be in the Father's business. What is the Father's business? To preach the word. Tayuan mo na. Hindi naman hanggang ganyan. Pero I believe naman na ibabalansin natin, mayroong fivefold. Ang fivefold is pastor, ganito, teacher, ganyan. Yan po ay office of God. Office of God. Pagdating na sa gift, 9, yung gift, 9, gifts. Minsan, may mga tao rito, may mga gifts. Mayroong giver. Si Brother Branham, bukod dun sa fivefold, ang sa fivefold na kanyang position is a prophet. Pero gifts, meron siyang gifts. Healing. Iba yung position ng office of God. Kasi fivefold is office of God. Ang gift, maaaring tayo meron dyan. May matulungin dyan. Merong giver dyan. Merong ano. At alam mo naman yan siguro, magmamanifest yan. At ngayon ay, tinuran tayo ngayon. Kagaya ngayon, this is a body ministry. Sabi ko nga kanina na,
ang Diyos gumagamit pa ng fivefold. Inayo niya yung mga fivefold, ang unang mga position yun, upang merong evangelist, merong ganito, para ihayo niya dun sa mga malalaking lugar upang sabihin at nagagamit sila. Pero meron kang home church. Like Brother Branham, prophet yan. Pero meron siyang home church sa Jefferson. Babalik siya, meron siyang home church. At yun ay fivefold na yun, talagang gawain ng Diyos yun. Pero sa atin, dito, may home church nga dito yan. Salamat, sabi nga kanina, kung wala ang tatay, sa natural, yung panganay, tulungan. At yan ay gawain ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos, no? At hanggang ngayon, tinuturan pa tayo ng Diyos, eh. Salamat sa message, no? Nagpaalala ang Diyos sa hinasayo. Ang Diyos na nasa iyo na tumitingin, lalo na sa katawan, pag tinignan mo, wala akong nakikita, eh. Kasi Diyos siya, eh. Yung kay Brother John, may mali man tayo, bilang tao yun, mali. Pero wag mong tignan yung kapatid na yung lagi na lang yung kamalian. Kung balikan natin, sino bang hindi nagkakamali? At kung ikaw tumingin, parang wala kang kamali. Balansin natin. Lahat nagkakamali. Ang pagkakamali is different dun sa nagkakasala. Ang pagkakamali kapag kakamali. Ang sin is unbelief. Nagkamali ka lang, hindi ka naman unbelief. Hindi naman unbelief yun, nagkamali ka lang, eh. Kaya yung pinakadelikado, yung unbelief. Yun ang pag-ingatan mo. Pagkakamali, as long as you're in this body, sinabi lahat yan, eh. Under process pa tayo. Although yung 3 stages natin, nandyan na yan, nag-work out na ang Diyos doon sa soul realm. Pero ang tao ay 3 realm. Soul realm, spirit realm, body realm. Nandun pa lang tayo sa isang proseso, eh. Although kung minsan sabi nga, sa spirit realm, dapat mas lakas yun sa'yo. Although sa spirit realm, dyan, kumakalikot si Satan. Spirit realm. Pero dapat overcomer ka na. Pero sa spirit realm pa lang, sa naririnig mo, nakikita mo, pinasukan ka ni Satan at pinaisip sa iyon, be watchful. Doon namumuo. And then, pagkatapos sa spiritual realm, papasok, didiretso yan sa body realm. Ano na ang tingin mo ngayon? Sa kapatid mo, ganito na. Ano na? And just nung binayaran tayo, tinakpan tayo ng dugo. Kahit anong tingin niya. Perfect. Pag tayong tumingin, yun dati pa rin. Ako noon, ganyan, pero ngayon, wala. Isa man sa mga kapatiran ko, wala. Nakikita ko Kristo. Hindi tayo naglaro ito. Kaya tayo ngayon kinakausap ng Diyos personally. Tignan natin yung ginagawa ng Diyos kung sino tayo. Ang sarap ng message. I feel na isa itong paalala sa atin ng Panginoon. Sabi mo, God is in us. Tapos, mag-iisip ako. Ganyan ba ang bride? Ganyan bride? Ganito, ganyan. Dating kaisipan yun. Alisin na natin ngayon yan. Meron tayong mistake. Ako, hindi na ako tumitingin dun, eh. Minsan tinitingnan ko na, alam niyo kung sino? Sarili ko. Ito ang binabantayan ko. Babantayan ko yung minsan, yung mga kasabihan nga, tingin ka ng tingin sa mukha ng iba. Ayun, eh. Kaya, be watchful. Pray tayo sa Panginoon. Lord, tayo will be done. Tulungan mo ko, Lord. At pero salamat sa Diyos, no? Kinakausap ang munting iglesia na to, no? Ako, every time sa fellowship, nakikita ko, wake up. Bakit wake up? Go awake, Jesus. Nandyan na siya. Nandito na. Gisingin natin siya, hindi yung katwiran tao. Yan, I realize, this individual.
Wala tayong sinisino man kasi lahat naman tumatayo rito. And sometimes na nagpapaalala. Kaya lang kung minsan may tatayo, gamitin ng Diyos, magpapaalala. Minsan ang papasok, kakalikutin ni Satan, ang kaisipan natin, magiging negative. Pero, God knows naman eh. Minsan, nalulugmok ka pa. Uwi ka ngayon na dapat encouragement. Kita mo na, pumunta rito, laglag-balikat, dinikdik mo pa. Brad, sabihin mo lang, Brad, buhay ang Diyos. Brad, lalampas din yan. At kung ano hindi rin sa'yo ng Panginoon, yung mga mistake tayo, hindi man tinitingnan, pero tinuturo tayo ng Diyos. Patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Sa lahat ng bagay. And all things work together for good. Akala lang natin, pero God is working. Hindi naman kasi may mga mahayag sa buhay natin nangyayari. Pero watchful ka. Doon pala tayo tinuturuan ng Panginoon. Inaalis tayo doon sa ganung unawa na. Kasi kung minsan, baka nakagawian na natin yung ganun. Ganun. Sometimes God gagawa siya doon sa ganung situation para ma-realize mo, hindi pala tama yun. Ang result nun, thank you Lord. Ang tagal ko palang ganun. Love is corrective. Ayan, mamaya, MC na lang ako, mamaya. Bahala yung mga dyan. Actually, this is a body ministry, no? Although yung fivefold talagang God is office. Pag sinabi mong God office, ang Diyos ang nag-uupisina dun sa pastor. At yung pastor, kung wala na sa word, kick. Kasi ang may-ari ng office na yon ang Diyos. Kung teacher yan, wala na sa patulo, kick. Eat the man, leave the word. Ganun nga eh. Ano ibig sabihin eh. Pero sakali man, sa ganitong situation, mature na tayo, no? Kaya na nating express. Yung testimony natin, although ang preaching, ang teaching, at saka yung sermon, nandyan yan. Kaya lang, it's a position. Teaching is a teacher. Sermon, pang pastor. Kaya ako minsan kahit ako hindi ko mapigilan eh. Tumatayo ako rito na mag-exhort ako. Kaya ako nakakapag-exhort kasi ayon sa nabasa ko. Ano ba yung exhortation? To exhort. Kaya lang, siyempre dahil yung nabasa ko, narinig ko, kaya ako nasasabi kung minsan nakakapag-exhort ako kasi nakita ko eh. Kaya binabahagi ko. Pero kinokontrol ko rin. Pero hindi ko makontrol eh. Kasi it's the glory of God eh. Ginawa sa akin ng Diyos yun eh. Wala bang in return? Wala ba akong pasasalamat? Ibigay ko sa Panginoon? Salamat sa Diyos, no? Patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. At tignan natin yung ang kapurian, hindi sa atin. Kaya natin pinupuri siya dahil sa kanyang ginawa sa atin. Ba't hindi natin ibigay yung pasasalamat? Walang mataas sa atin dito. No? And sa ngayon, ministry to. May fivefold, mayroong ganyan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, for the sake of the body to. Sa kalakasan ng katawan. At kung ikaw na mismo, kung may mali ka, sa maghapon, pagtulog mo, minsan may time na pagtulog magpapahinga ka na, i-recall mo yan. I-recall mo yan. Tapos, something sa iyong heart, mali ka dun. Kasi personalin ka ng Panginoon eh. Mali ka dun. Outright. Sabihin mo na yung seal of the hour. Lord, I am wrong. Yun lang naman eh. I am wrong eh. Hindi mo pinangatwiranan. Hindi mo nilagay yan. Matotorobol ka. Kaya salamat sa Panginoon. Iba talaga. Ako noon, sabi ko, ang bigat. May mga panalangin napaka-dry. Sabi ko, Lord, parang binanggit ko lang.
parang replay lang. Pero Lord, bigyan mo ko ng kalakasan spiritual kahit ano man lang nangyayari sa akin, Lord, hindi ako matabunan ng mga negatibo. Kahit negatibo pa yan, Lord, yung kalakasan nandun sa akin, Lord. Yun ang nagiging tagumpay ko. Hindi yung, kasi kung walang kalakasan spiritual, baka matalo ka ng hinaharap mo hanggang sa nalugmok ka na. Kaya sabi ko, Lord, huwag mong alisin yung kalakasang spiritual, Lord. Hindi dapat mangibabaw yung mga ganito. Ang hirap pag ang spiritual, parang ang hirap mag-contact. Ang hirap. Pero once yung spiritual na niya, huwag yung pabayaan yan. Huwag yung yan. Kahit anong sitwasyon, give glory to God. Whatever, give glory to God. Kaya salamat sa Diyos. 12:00 na rin. Mamaya, yung mga brother, isabit mo. Testimony. Kahit testimony lang. Continue. Hindi naman tayo para bang may sinusunod na ganun. Hindi. Ito ay sa Panginoon na ito kasi malay nyo yung mga testimony nyo kung paano nung una at iba na ngayon kung paano mo ngayon nakikita ang dalawang naging karanasan mo noong nasa sanlibutan ka, noong hindi ka pa tinawag at ngayon. At makita mo at napakapalad sa dami-dami ng tao. Isa ka sa mga bahagi ng Diyos. Yeah, salamat sa Diyos, no? I-express natin ang Diyos. God in you. Mamaya, mga brothers, tayo po tumayo. Praise God. Ang Diyos ay buhay. Saan man tayo madako, huwag niyong kalimutan yung identity natin. Sa ibang bansa ka man, nakapagtrabaho ka doon, ang Diyos ay nasa iyo. At gagawa ng paraan. Awitin natin ang akala natin ganun lang. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Whatever man ang sitwasyon. And God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. There seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead
River in the desert will I sing. Heaven and earth will fade, yet his voice still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works we cannot see. He will make a way. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. That's true. He will make a way. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po sa mga personal mo sa amin, Lord, na gusto mong laging ipaalala, Lord, na hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pababayaan, Lord. Kung may pagkukulang kami, Lord, tulungan mo kami, Lord. Makita na ikaw ang solusyon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na hindi ka napakalayo, Lord. Nasa amin ka naman. The little way, Lord, na makakilos ka, Lord. Ay, tayuan namin, Lord, kung sino kami. At speak namin, and you will perform it, Lord. Salamat, Lord. You are all in all sa amin. Ikaw na lahat, Lord. Ikaw ang provider. You are God, the provider, the healer. Wala na kaming hahanapin, kundi ikaw na mismo, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na i-manifest lahat ang mga ito, Lord. Nawa, alam po namin, Lord, hindi ka nagkukulang, nangungusap ka ng personal sa amin, Lord. At nawa, Lord, makita namin to, ang mga sinasabi mong ito, Lord, na bigyan namin ng pansin, na kung sino kami, Lord. Salamat, Lord. Purihin ka, Lord. Patuloy mo kaming pagpalain, Lord. Mamaya, Lord, na sino, Lord, ang gagamitin mo mga labi, Panginoon, para sa ikatitibay ng bride, Panginoon, ay ang mga positibo, Lord, na hindi negatibo, Lord. Patuloy mo kami tulungan, Lord. Turuan, Lord. Maraming salamat, Lord. Maging sa pagkain namin, Lord. Salamat itong pagkain namin spiritual, Lord. Nabusog kami, Lord. At ang sarap ng mga inaahan mo po na spiritual na pagkain, Lord. Maging sa physical, Lord, ay dinadalangin namin, Lord, para po sa kalakasan naman ng aming pangatawan na ito, Lord. Pagpalain mo, Lord, sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Linisin niyo po, Lord, upang ang katawan na ito, Lord, ay maging magpapala sa iba, Panginoon. Ang kalakasan ay makita na ikaw ay ang Diyos ay hinasalaman, Lord. At gabayan mo kami, Lord. Maraming salamat, Lord. Jesus Christ, my God. Amen, Lord. Thank you.